ika-30 ng Enero taong 1911, pumutok ang Bulkang Taal na nagdulot ng kamatayan ng humigit kumulang 1,500 katao at milyon-milyong pisong pinsala sa ari-arian. Ang pagsabog ng Bulkang Taal noong madaling araw ng ika-30 ng Enero ay nag-iwan ng malaking trahedya. Ayon sa pagsusuri sa mga biktima, halos lahat ay namatay dahil sa matinding init ng singaw o putik na umabot sa kanilang katawan. Isang napakalaking ulap na animoy itim na usok ang tumaas sa kalangitan, tinatayang umabot sa taas ng 1 milya. Kasama nito ang nakakasilaw na kidlat na paulit-ulit na bumababa sa paligid. Bandang 2:00 ng madaling araw, naabot ng pagsabog ang rurok nito. Lahat ng nabubuhay sa isla ng bulkan ay nawala maliban sa posibleng isang tandang na naiulat na nakaligtas. Isang dalaga ang nakaligtas ng halos 24 na oras ngunit kalaunan ay pumanaw rin dahil sa kanyang mga sugat. Ayon sa mga eksperto, ang isla kung saan nakatayo ang Bulkang Taal ay lumubog ng mula 3 hanggang 10 talampakan dahil sa pagsabog. Bagamat ito'y kinwestiyon ng iba, napatunayan ng mga sumunod na investigasyon na totoo ito. Lumubog din ang timog na bahagi ng baybayin ng lawa ng Taal at nagbago ang direksyon ng Ilog Pansipit, ang tanging labasan ng lawa. Kakaiba ang Bulkang Taal sa iba pang bulkan. Walang natagpo ang lava o asupre sa lugar. Ang mga halaman sa paligid ay hindi nasunog, ngunit napayuko palayo sa bunganga ng bulkan, patunay na nagkaroon ng malakas na pagsabog pababa mula sa bulkan. Ang pagsabog ng Bulkang Taal noong 1911 ay isang paalala ng panganib na dulot ng kalikasan. Hanggang ngayon, ang Bulkang Taal ay nananatiling aktibo at patuloy na binabantayan upang maiwasan ang pagkakaroon ng ganitong trahedya muli. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayun, yun naman pala mga ka-MB, ang ating kwento ng unang pagsabog ng Taal Volcano. Gaano man katahimik yung isang bulkan, syempre, kumbaga parang pagka nag-alboruto yan, talagang dapat maging aktibo rin. Yung mga residente na agad na lumikas dahil we all know, we have, parang hindi pa ba tayo natuto sa mga lessons natin noong 1911 na napakaraming nasawi dahil sa pagsabog ng Taal. At nung mga nagdaang araw mga nagdaang linggo or taon, nakita natin yung pag-aalboruto nitong Bulkang Taal. Napakaganda nito lalo na kapag nasa may Tagaytay area ka, no? Pero gaano man nga kaganda, nagdudulot pa rin yan ng harm, risk. Harm or risk. Siyempre, although may ganon, sa mga panahong tahimik siya o kalmado, nagbibigay naman ito ng buhay doon siyempre sa mga residente sa may Taal. Oo, kasi daw, yung niya daw, yung sa lupa niya sa baba, daw siya, maraming pataba. So, maraming nabubuhay doon na mga pananim. So, yun din yung isa kung bakit yung mga ibang tao doon, hindi siya lumilikas kapag alam na nilang nag-aalboruto na. Kasi, syempre, mahirap din iwan. Yun lang din yung pangunahing nila, trabaho. So, pero kapag hindi dapat po yun, wag nyo pong isipin na yung mga ganon. Ang isipin po ninyo, yung buhay ninyo. Kasi, ang mga ganon po, mapapalitan. Kayo hindi. Oo, wag ho tayong manood lamang sa kung ano yung mga nangyayari na at mangyayari pa.